Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 6 na tayo, page 72 to page 76 yung i-discuss natin. So, yung title ng Unit 6, 국제화 시대. Pag sinabi pong 국제, it means international. International. And then 화, meaning process of becoming. So, nagiging international na daw. Ang alin? Yung 시대. Okay, so again, yung hwa dyan, no? Becoming. Tapos, shide, depending on the context, iba-iba yung pwedeng gamitin na salita. Pero ang key point is, it talks about yung period of time, kung saan merong specific feature or event dun sa time na yon. Halimbawa, Stone Age. Yan, ito yung isa sa mga word na pwedeng gamitin, no? Age. So, hindi yung edad, Stone Age, Iron Age, Bronze Age, yung time na yon. So, sa panahon natin, anong age tayo ngayon? Artificial Intelligence Age na tayo, no? AI Age. Before this age, anong meron before? IT, Information and Technology Age. So, yun siya. So, pwede mo rin gamitin yung word na era. Yan. Or, pwede ding generation. So, again, key point, time siya, period of time. So, yung title ng Unit 6, International Age or International Era. Okay? So, ayan. Para mas madali nyo siyang matandaan kasi sa exam, ayan. 국제화 시대, ano nga ulit ibig sabihin nun? Mahirap po kasi itong topic na to, yung sa Unit 6. Kaya, i-ano natin as much as possible. Detailed tayo and medyo matatagalan, no? Yung pag-explain. So, anyway, dito sa mga photo description, mamaya na natin yan babalikan. Diretso muna tayo sa okay, vocabulary muna tayo. So, yung number 1, sabi, 현대 국제 사회는 어떤 모습이에요? So, 현대 meaning modern. Sinasabi ko na sa inyo itong Unit 6, sasakit ang ulo niya sa mga words na nandito. And then, 국제, again, international. 사회, society. Ayan. Tapos, 모습. Pag sinabing 모습, dahil yung question is, what does modern society or what does modern international society look like? So, yung image, anong itsura? Pag sinabing modern international society. So, sa mga description niya na nandito, yung una, sabi niya, 국제 협력 단체가 늘어나다. 늘어나다, meaning to increase. Or increasing international, di ko nasusulat no kasi pare-pareho naman. So, international, 협력, yung mga bago na lang na word. 협력 is cooperation. Pwede ding collaboration. Yan, kapag may ano no, may dalawa or higit pa na nagsama-sama para gumawa ng something. Yan. Cooperation or collaboration. Tapos 단체. 단체 means group or pwede ding organization. Yan. So, dumadami na yung bilang ng mga ganyan, no? International, cooperation, group, or organization. Next one, 국제 교류가 활발해지다. 활발해지다 muna, meaning, mas nagiging active. Okay? Become more active. Or becoming more active. Ang alin? International exchange. So, gyoryu means exchange. Next, 다문화 사회가 되다. So, nagiging multicultural society na daw. So, 되다, to become, hindi ko na isusulat yung mga ano, no, alam na natin. 다문화, multicultural, 사회, society. Next, 국제 분쟁을 해결하다. So, again, international 분쟁, meaning disputes or conflicts. Mga kaguluhan or mga problema internationally, no, na may kabilang yung iba't ibang bansa, hindi lang yung isang bansa. 해결하다, to resolve. Solusyonan yan. Katulad ng, so dito ano yung nakikita nyo dyan? War. Diba? Siyempre, kapag war, hindi lang naman isang bansa yan. Kapag nag-away ang Amerika at Russia, malaking ano, no? Malaking gulo kasi damay-damay yung mga ano, allied countries. And then, dito tayo sa number 2.
국제화 시대에 국가와 개인이 할 수 있는 일은 무엇인가요? 사bi niya, what can the state and individuals do in the age of globalization? Ayan. So, dito, ang ginamit nila na word din for 국제화 is, kasi sa title natin kanina, no, nilagay ko is internationalization. Sulat ko na rin dito. Ayan, ano na ako, nagiging Korean na ako. Yung R ko, minsan nagiging L na siya. Yan, internationalization. Pero, pwede din yung globalization. So, sa atin, mas parang okay or modern gamitin yung globalization. Ayan. So, in this globalization age or period, yan, ano daw yung magagawa, kayang gawin ng 국가. So, again, 국가, ibig sabihin yan, mga state, ayan, or countries. As a state, as a country, at saka, ay, yan, gain. So, pag sabing gain, individual. Okay, yung pangit na ng sulat ko kasi may problem itong pen eh. Hindi ko alam, I believe because of the update, kaya hindi ko magamit yung, nagagamit ko naman yung isang isang type ng pen. Kaya lang, ito, hindi na siya katulad nung before. Kaya naiinis ako. Anyway, bear with me. So, tingnan natin yung nandito. 국제 기구에 가입하다. So, ano yung magagawa ng isang bansa? 국제 기구에 가입하다. To join, 가입. Yan. Tapos, 국제 기구. Pag sabing gigu, org ulit yan. 'Di ba? Maraming magkakapareho na 단체, gigu, similar sila, no? Yan, organization. Anong klaseng organization? International. So, to join international organization as a country yan. Yan. Tapos, 외교 관계를 맺다. So, establish diplomatic relation. Yan. 외교 관계, diplomatic relation or relationship. Tapos, meta, to establish. Okay? Makipag-connect ka sa iba't ibang bansa. Yan. So, again, as a country yan ginagawa, no? 세계 평화 유지에 힘쓰다. Ibig sabihin, to strive or give effort. Pag sinabing 힘쓰다, make effort, no? Para magkaroon ng world peace. 세계 평화. Yan. So, world peace. Tapos yung UG dyan is to achieve or maintain. Hindi pala achieve, maintain pala. Nalito ako. Ayan, kasi 'di ba? Even ako, nalilito ako, kasi hindi to everyday ginagamit eh. More on sa ano talaga 'to, klase. Ayan. So, maintain world peace. Give effort or exert effort para ma-maintain ang world peace. And then 문화 교류를 추진하다. So, alam na natin yung yung gyoryu, no? Gyoryu is exchange. Tapos cultural exchange na 'to. Yan. So, 추진하다, ibig sabihin, promote. Yan. So, promote cultural exchange. Next one, 다국적 기업이 증가하다. 증가하다, similar to nung 늘어나다. Kanina, no? Sa taas, meron tayong 늘어나다, increasing. So, 증가하다, increasing ulit yan. Yan, marami ng synonyms na word. No? So, 증가하다, to increase. 다국적, multinational. And then, 기업, yung ating mga corporations or businesses yan. Yan, or company. So, kung makikita nyo dito, may Samsung, may LG, ito sa Korea, and then Apple sa US, and Starbucks din. So, yun siya, no? Multinational corporations or companies are increasing. Ano pa? 해외 지사를 늘리다. So, 늘리다. Increase din 'to, oh, 'di ba ang daming increase, dito pa lang nakatatlong increase na tayo, 증가하다, 늘리다, 늘어나다.
Yan, alin daw yung dumadami this time? Hewe, chisa. Hewe, overseas sa ibang bansa, no? Yan. Tapos, yung chisa dyan is branch. So, tumataas yung bilang ng overseas branches. Okay? So, kung, halimbawa, si Starbucks, yan. Kung dati sa ilang bansa lang siya meron, ngayon globally, di ba? So, ganun din si Samsung, si Apple, yung mga yan. And then, 국가 간 스포츠 교류를 활발히 하다. Anong sabi? Actively promote sports exchanges between countries. 국가 간. So, ito yan, no? Gan is yung, in between or yung relationship mo. Okay? So, between countries, sports exchange. 스포츠 교류. So, again, 교류, kanina paulit-ulit na, no? Exchange. Yan. So, meron na tayong 문화 교류, meron ding 스포츠 교류, yan. At saka yung 국제 교류, international exchange. Yan. Para matandaan nyo kasi paulit-ulit yung 교류 and talagang kailangan nyo yung matandaan kasi lalabas sa exam yan. Okay, 활발히 하다. Yan. 활발히 하다, nagiging active siya, no? Or to promote din. Yan. So, to promote sports exchange between countries. And then, 외국어에 능통하다. And 외국어 means foreign language. 능통하다 means to become fluent. Yan. Maging magaling sa foreign language. Yan. Ito, pwede mo siyang gawin individually. Yan. Tapos, ito din, yung cultural exchange, yan. You can do it individually and ganun din itong world peace, no? Pero pagdating dito sa yung mga international org, join ng international org, diplomatic relation, yan, more on group na yan, nasa country na yan. Next, 해외 봉사 단체 지원하다. Pag sinabi po nating 지원하다, means to volunteer, or pwede ding to help, or assist. Parang be part, yun yung pinaka niya, no, idea niya. Maging part ka ng overseas volunteer group or org. So again, hewe, overseas. Bongsa, volunteer. Then 단체, org or group. Next, 세계 시민 의식을 가지다. So 세계 시민, ibig sabihin global citizen. And then, 의식을 가지다, pag sabing 의식, to be aware. Okay, and then 가지다, to have yan, no? So, to have awareness as part of the global society. Okay, so yun. Parang to become a global citizen. Okay, parang dapat aware ka na this time is international era na siya or globalization era na tayo. So dapat knowing na part tayo ng global society, yun, alam natin yung mga kung anong meron at anong dapat gawin. And then, 해외 지사에서 근무하다. 근무하다, to work. Yan, 일하다, 근무하다, similar po yun, no? 해외, again, overseas, ilang beses na lumabas yung 해외, no? Then, GISA. Pag sabing GISA, yung branch ulit yan. So, dalawang beses na din lumabas yung branch ito. GISA, GISA. Ayan. Okay, so ito yung mga pwede mong magawa as an individual and as a country. Ayan. Okay, so yun yung ating vocabulary part. Ngayon, balikan natin yung photo description. So yung question is, 이 사진들은 어떤 사진이에요? Discuss lang natin very quick. So, mga foreigners na nakasuot ng t-shirt, nakalagay volunteer. So, pwede mo sabihin, mga foreigners na nag-apply or part ng isang
volunteer organization or volunteering group. So, paano yon? Biglang sabihin, 외국인 들이 tapos yung ating 봉사단체, volunteer group. 봉사단체, then 지원합니다. Okay, so as simple as that, no? 외국인들이 봉사단체에 지원합니다. So sa exam, baka yan yung ipakitang picture sa inyo, at least may idea na, no? And then dito naman, so ano yan? Para siyang international conference, no? Or international meeting kasi iba't ibang lahi ulit yan. And since ang topic nga natin is globalization era, so pwede natin sabihin, 여러 나라 대표 is representative. So dahil marami yan, 대표들이. Tapos ano yung international meeting or international conference? 국제 회의. So 회의 is meeting. And then yung 국제, international. 국제 회의에 tapos 참여합니다. 참여합니다 to participate, no? 여러 나라 대표들이 국제 회의에 참여합니다. Okay, so yan. And again, this is Level 4 Unit 6 Vocabulary part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.